Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deal with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabado ang ipinapabot sa lahat po ng aming mga ginigiliw na taga-subaybay. Ngayon po, ang Reasons of Faith ay sumasabit sa inyo ng live. Ngayong araw pong ito ng Sabado, November 21, 2020, sa ganap na alas 3 ng hapon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng atin pong Panginoong Diyos. Tayo po ay magpapatuloy ngayon ng ating pagtalakay ng series every second Saturday of the month. Pero ngayon po ay third Sabbath o third Saturday na kasi nga po na postpone tayo lang last Saturday kasi meron ginawa tayong program sa Pasig Seventh-day Adventist Church. At ganoon pa man, ngayon po ay ang ating 7th episode ng Spirit of Prophecy series. Ang atin hong paksa ngayon ay Center of Attack. Ano ba yung sentro ng atake ng kaaway ng Diyos sa usapin ng Spirit of Prophecy ayon po sa panuntunan ng banal na kasulatan? Yan po yung ating paksang pag-uusapan, yan po yung ating paksang lilimiin at himay-himayin. Kasama ko rin po ngayon bilang ating technical ang aking unikaiha, Princess Alia Sarmiento. Ganon din ang aking pamangkin, si Micah Sarmiento. Kaya't patuloy pong nag-aanyaya ang programa na samahan kami sa buong oras ng atin hong pagtatanghal. At kung meron po kayong mga katanungan sa usapin ng Biblia, malaya po kayong makapag-forward ng inyong mga tanong sa atin pong inbox ng Reasons of Faith Facebook page. Ano ho? At ganoon din, akin pong announcement sa ating mga estudyante ng Reasons of Faith Bible Institute Season 4. Paki-flash Ali. Yan ho. So mamaya yung ating unang batch ng ating one-on-one evaluation doon po sa unang grupo na alam na po nila kung sino-sino sila. Mamaya po starting 7 p.m. papadalhan ko po kayo ng link ng ating pong Facebook, no? Mamaya. Tapos pakiabangan na lamang po para i-one-on-one ko po yung ating mga estudyante. Ito ay bilang paniniguro natin na natututo po ang mga estudyante natin. Kasi although nababasa ko yung inyong mga reaction papers, pero yung sa iba po na nakakasunod naman. So meron akong mga i-exempt po sa one-on-one, pero meron akong kahit nandoon na nakaschedule, babatiin kong personal dahil nagustuhan ko yung mga kasagutan nila. Kaya mas maganda ho, pag sumagot kayo mga estudyante natin, kinakailangan ho, ayon doon sa ating present para maging mas maganda dahil gusto natin ma-duplicate yung mga ngaral ng Diyos ayon po sa turo talaga ng Biblia. Hindi yung nanggagaling sa sariling palapalagay. So, kinakailangan ho, kung ano man yung binigay ko po sa inyong lesson, tiyakin nyo po na yun mismo yung, kumbaga yung laman ng pinapakita ninyo sa ating reaction paper. Para po yan sa mga estudyante ko lamang yung mga enrolled, no? So, ganoon din, siyempre, yan nga po yung ating Spirit of Prophecy. Ngayon po natin itutuloy yung ating 7th episode. Ganoon din yung ating Reasons of Faith Media Ministry YouTube channel. Ayan po yung link at makikita naman natin yan sa ating mismong Reasons of Faith Facebook page, yung link ng ating YouTube channel. Paki-subscribe and please click the notification bell. Okay? So, yung atin din hong LCM program, pinopromote ko po kasi ito ay gumagawa hand in hand ng atin hong mga kapatiran dyan po sa Kalakhang, Mindanao. Ang Loud Cry Ministry ni Pastor Villaber. So, lumalabas po yung ating programa dyan. Pinapalabas nila at binigyan natin ng pahintulot. Dyan po sa kanilang 5 station ng FM dyan sa bahagi po ng Mindanao. So, paki-flash yung sunod, Ali. Mababasa nyo naman dyan yung mga next. Yan yung logo nila. Yung programa, yan. Pa-flash yung program, yung 5 FM station po nila ng atin hong Loud Cry Ministry sa bahagi ng Mindanao. At dyan lumalabas every Monday yung atin hong ROF
presentation, Monday ng 9 a.m. at meron pong replay ng 9 p.m. So, pinopromote ko rin po yung programa na yan bilang atin hong partner dyan sa bahagi po ng Mindanao. So, yun po. Salamat kay nakausap natin si Brother June Montefalco. Ganun din si Brother Jeremy Balani na nagpaabot ng magandang isipan na may panood natin yung atin ng programa. Praise God sa isang magandang update to ng ating Reasons of Faith. At bago tayo dumako sa atin hong paksang pag-uusapan, gusto kong batiin dito, at least nakikita ko na ngayon dito sa aking harapan, yung mga nandito unang nag-flash sa atin na nanonood ngayon. Brother Cesar Diones, Dr. Maria V. Ornopia, Mio de Leon, Loyola, Elias Nepomuceno, Dong Cyril, Jaymar Madrigal, Elias, Zaray Cabrera, Jaime Ralabravo, Jun Juyad, Vernon Arguelles, Lani Tumaning, Ronquillo Marilu, She Bretz, Freddy Incognito, Jimmy Castillejo, ako si Eileen, Ana Maria Agruda, Ronald Rendora, Gerlot, Pablo Cando, Brother Zidran, si Brother Nards, Brother Greg Ronald. So yun mga unang nag-flash dito ng mabilis. So mabilis kong binabasa din yung mga pahabol mamaya. Next time na lang, bukas na lang. Okay, so bago tayo dumako sa paghimay nitong paksa, kailangan nun natin ipagkaloob ito. Siyempre, binabati ko rin po siyempre ang Iglesia ng Pasig. Diyan po tayo naglingkod kanina sa atin hong Iglesia diyan sa bahagi ng Pasig. Supurihin ang Panginoon. At muli, mula dun sa panahon ng February this year, ngayon lang uli ako nakapag-live sa atin hong gusali dahil nga po sa pandemic na nangyari. At salamat sa atin hong Panginoong Diyos sa fellowship na ito. Okay? So tayo po ngayon ay mananalangin bilang pagtatagubilin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, muli kaming lumalapit sa inyo at hinihingi ang inyong pamamatnubay ng inyong banal na Espiritu upang sa aming pagtalakay ng isa sa mahalagang paksa na may kinalaman po sa Spirit of Prophecy, sa usapin ng banal na kasulatan. Maunawaan po namin ang kahalagahan na maging maaga po kami kung paano gumawa ang kaaway upang ang aming iglesia ay mapangalagaan ang kanyang kadalisayan at ang inyong doktrina ang siyang mailahad at maipakita sa mga tao at hindi ang filosofiya ng sanglibutan. Umaasa kami sa patnubay ng banal na Espiritu at ipagpatawad ang lahat ng aming pagkukulang, ang aming mga kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ang ating nung pag-uusapan bilang 7th episode ng Spirit of Prophecy series ay ang Center of Attack. Paki-flash, Ali. Yan. Sentro ng atake ng kaaway ng Diyos. Walang iba kundi si Satanas. Meron po tayong babasahin sa writings na Ellen White dito po sa Selected Messages, Book 1, page 204. Sabi po rito ay ganito. The enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith. The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Stop muna tayo dyan. Sinasabi po rito na ang ating kaaway, walang iba kundi ang kaaway ng Diyos, si Satanas, ay magdadala ng isang isipan sa ating iglesia na mayroong mangyayaring dakilang reformasyon or great reformation na mangyayari sa iglesia ng Seventh-day Adventist. At ang reformation na ito ay may kinalaman sa pag-give up ng ating mga doktrina, especially yung tinuturing na haligi o pillars ng ating doktrina. Walang kinalaman po rito yung mga reform na lumabas sa ating church. Hindi sila tinutukoy dito. Kasi po sila, kumbaga, naging extreme naman, sumobra sa doktrina. Itong pinag-uusapan dito, ay ito po yung, kumbaga, prinsipyo pong isinusulong, maging sa ating iglesia. Dito po kumbaga, kalakaran sa ating sanglibutan na hindi na mahalaga ang doktrina. Yan po yung gawa ng kaaway. Yung i-give up, bitawan na yung paniniwala doon sa mga doktrina na tinuturing na haligi ng mga katotohanan ng ipinagkaloob sa atin ng samahan. Babaliwalain. Gusto ng
ang panibagong sistemang ito. I-discard, babaliwalain. Next, in letter 12, 1890, Satan will work ingeniously in different ways and through different agencies to unsettle the confidence of God's remnant people in the true testimony. Si Satanas ay gagawa ng, kumbaga, mga ingenious o mga subtle na kapamaraanan sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang ahensya na kanyang gagamitin para alisin yung ating confidence doon sa pagtitiwala ng itong nalabing iglesia sa patotoo, sa tunay na patotoo. Yung patotoo, walang iba kundi patotoo ng ating Panginoong Hesus na ipinaparating niya sa kanyang mga propeta, at sa case na ito, sa huling araw, ito nga po sa Ellen White. Kumbaga, sa iba't ibang kapamaraanan, gagawa ang kaaway ng Diyos para huwag na tayong maniwala sa writing sa spirit of prophecy. Next, there will be a hatred kindled against the testimonies which is satanic. The workings of Satan will be to unsettle the faith of the churches in them for this reason. Magkakaroon ng hatred o galit laban sa patotoo. Ano ho? Anyway, sa mga non-Adventist, ito po yung mga patotoo na pinapaniwalaan at sinasamahan ng mga Adventist, which is ito po yung mga writings na ipinahintulot ng Diyos na maipasulat sa pamamagitan ni Ellen White. Ito po yung testimony. Meaning, gagawa si Satanas ng pamamaraan para hindi maniwala, especially the remnant people, itong belong sa mga Seventh-day Adventist, at gagawa ng, kumbaga, pamamaraan para hindi nila tanggapin at manapa, magkaroon sila ng hatred. At yan po ay literal na nakikita po natin na nawawala ng confidence yung iba sa writings ni Ellen White at kanilang direktang tinutuligsa. Yan po yung gawain ni Satanas. Unsettle the faith of the churches in them sa testimony. Next, Satan cannot have so clear a track to bring in his deceptions and bind up souls in his delusions if the warnings and reproofs and counsels of the Spirit of God are heeded. Kumbaga, hindi magkakaroon si Satanas ng pagtatagumpay sa kanyang gagawing pandaraya kung ang mga anak ng Diyos ay magbibigay pansin yung babala, yung saway, at yung payo ng Espiritu ng Diyos na nakasaad sa testimonies. Kumbaga, kapag hindi ka bumitaw sa paniniwala sa mga writings na ito, na Ellen White. Anyway, bago ko ituloy ha, yung mga marahil ngayon lang nakapanood ng series na ito o episode na ito, simulan nyo po from episode 1 dahil doon in-establish po natin yung foundation. Kaya number 7 na nga tayo ngayon Para doon sa gustong pag-aralan itong issue ng Spirit of Prophecy, sa mga argument na nilalabas laban dito, simulan nyo doon para maintindihan nyo kasi nasa episode 7 na tayo. So kaya natin dinidirekta na kung ang mga remnant brethren, remnant people, ay sumunod lang, sundin lang, tanggapin lang yung mga writings na sinasabi ni Ellen White, hindi sila madadaya ni Satanas. Lalo na yung mga saway na sinasabi ni Ellen White. Lahat po yan galing sa Bible. Sabi ko nga, naka-establish yan sa ating mga first, second, at tuloy-tuloy na mga episode. Doon ko po binigay yung mga prinsipyo ng Biblia. Hindi po kay Ellen White nakasalig ang pananampalataya ng mga Seventh-day Adventist, kundi sa Bible. Kaya nga in-establish natin, kung maniwala ka kay Ellen White, ibig sabihin, kumbinsido ka na pumasa siya sa pamantayan ng Biblia. Dahil kung hindi ka kumbinsido na pumasa siya sa pamantayan ng Biblia, walang silbi na yung mga pakikinig at pag-uusap natin regarding sa Spirit of Prophecy. Yun po yun. So, ang Biblia ang sumubo kay Ellen White at hindi nakasalig ang pananampalataya ng mga Adventist kay Ellen White. Yun po sa mga una nating tinalakayan. Ngayon, ituloy natin. Regarding sa mga doktrinang nasa Seventh-day Adventist na yung iba'y binabaliwala, yung mga pillars of doctrines, mamaya babanggitin natin, ano-ano ba yung mga haligi na yon at tinuturing din sa ibang salita, old landmarks. Yan yung mga pagkakilanlan ng katuruan ng Seventh-day Adventist mula pa nung una. Eto, pansinin nyo. Next, Ali. Many of our people do not realize how firmly the foundation of our faith has been laid.
My husband, Elder Joseph Bates, Father Pierce, older brethren among the pioneers, are here thus reminiscently referred to. Father Pierce was Stephen Pierce, who served in ministerial and administrative work in the early days. Elder Hiram Edson and others who were keen, noble, and true were among those who, after the passing of the time in 1844, searched for the truth as for hidden treasure. Next, I met with them, and we studied and prayed earnestly. Often we remained together until late at night, and sometimes through the entire night, praying for light and studying the Word. Again and again, these brethren came together to study the Bible in order that they might know its meaning and be prepared to teach it with power. Yan. Sinasabi dito ni Ellen White, marami daw sa ating mga kapatiran, hindi nila na-realize, hindi nila naunawaan kung gaano katibay yung pundasyon ng ating pananampalataya na nailatag. Binanggit niya rito yung kanyang mga kasamahan, yung mga pioneers ng church, kung paano nanalangin, paano nagsikap pag-aralan yung mga katuroang ating tinatangkilik na ngayon. Na yung iba sa atin pong kapanahunan ay binabaliwala at yung iba sinasabi hindi na importante yan. Mamaya, babanggitin natin kung ano-ano yung mga haligi na yon, tinuturing na old landmarks na binabaliwala at saan nakasentro yung atake ng kaaway. Okay? Sinasabi lang natin dito yung mga karanasan ng ating mga pioneers kasama sa Ellen White kung gaano sila nagsumikap ayon sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na maunawaan, no, sa pamamagitan ng thorough Bible study with intense prayer. Hindi ito basta yung nagising lang sila kinabukasan at doktrina na yung mga doktrinang ating tinanggap. Kaya yung ibang mga lumilitaw ngayon at nagsasalita ng mga negatibong bagay sa ating mga fundamental beliefs ng mga Seventh-day Adventist pa, hindi nyo naiintindihan yung sinasabi nyo kung gaano katibay yung ating doktrinang nailatag at dinatnan na ho natin. Yan ang sinasabi ho dyan. Ngayon, ito yung pangungusap ni Ellen White naman tungkol sa pag-aaral ng mga propesiya. Kaya nga kabilang ito sa espiritu ng prophecy o espiritu ng hula sa ibang salita. Next, Ali, pakilagay. Sa Manuscript Releases Volume 1, page 38, the members of the Church of God need to be instructed and educated line upon line as a Bible class. 9/10 of our people, including many of our teachers and ministers, are content with surface truths. Okay, stop na po na tayo dyan. Eto pansin, madalas kong banggitin po ito at ito na nga, pinapakita kong muli, no? Baka sabihin nyo, galing lang yan kay Brother Melvin, no? Sinasabi po rito ng ating propetisa, ang miyembro ng Iglesia ng Diyos ay kinakailangan maturuan, ma-educate, no? Line upon line as a Bible class. Napansin nyo yung atin hong lesson, itong quarter, and especially this week, regarding sa education, regarding sa instructions, which is Torah sa Hebrew, no? Yung Torah, mga katuruan. Ito po yung pangunahin na dapat matutunan ng mga anak or lingkod ng Diyos. Ang maturuan. Dahil po kung hindi ito ang pangunahin sa ating iglesia ang pinagsasama-samahan, matagal ng buwag ang ating iglesia kung hindi ang salita ng Diyos ang maging pangunahin. Bakit nag-i-exist ang iglesia kung hindi dahil sa salita ng Diyos? At sa Great Commission to preach the gospel. So kinakailangan ang miyembro ng ating iglesia ay maturuan na katulad ng isang Bible class. 9 sa 10, ayon kay Ellen White, 9 sa 10, kasama na dyan yung mga guro at mga ministro ay kontento na doon sa surface o sa ibabaw na katotohanan. Sa ibang salita pa, shallow, mababaw. Nakontento na sila doon sa basic. So ang point dito, kinakailangan nating maghukay, tuloy-tuloy na study dahil si Satan po upgraded sa kanyang mga filosofiya, sophistries. Yun yung sinasabing ingeniously. Yun yung mga subtle na mga filosofiyang nag-creep in sa buong sangkakristyanuhan at pumasok maging sa backdoor ng Seventh-day Adventism. Siyempre, kapag hindi ka-aware sa mga nangyayari ngayon, lalo sa mga philosophy, sa culture, sa study, ay talagang pagtatawanan mo ito at babaliwalain. Kaya nga, ang nagbabaliwala dito sa usaping ito, kasama kayo sa 9 doon sa 10 ng mga Seventh-day Adventist na nakontento lang sa ibabaw. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, mag-dig deeper.
Itinulad nga niya yung kanyang salita sa tinatawag na jewel, gem. Na ang jewel, gem, ginto, ano pa man yan, di nakikita po yan sa ibabaw ng lupa. Nakabaon po yan sa ilalim. So ganun ang salita ng Diyos, hinahalukay. Hindi yung umaasa ka dun sa surface. Yung surface basic, tama yon, dadaan tayo doon. Pero hindi dapat tumigil. Yan ang sinasabi po rito sa Council ng Spirit of Prophecy. Ngayon, ito. Next, Micah, pakilagay sa Testimonies Volume 5. Ang sabi rito, men and women will arise prophesying to have some new light or some new revelation whose tendency is to unsettle faith in the old landmarks. Their doctrines will not bear the test of God's word, yet souls will be deceived, false reports will be circulated, and some will be taken in this snare. Napansin niyo po yan? Yung mga lalaki at babae, babangon sila at nagsasabi sila na sila po ay, kumbaga siyempre, lingkod ng Diyos, magbibigay ika sila ng bagong liwanag, bagong kahayagan ika, pero ang layunin nila to unsettle faith in the old landmarks. Ibig sabihin, tibagin yung ating pananampalataya doon sa mga doktrina na sinasabing pilar or haligi at tinatawag sa ibang salita, old landmarks. Yun yung pagkakilanlan ng Seventh-day Adventist. Landmark yan. So mayroong mga babangon talaga sa bawat panahon para alisin yung ating paniniwala sa ating doktrina at gagamitin dyan yung sentro ng atake. Maya-maya, babanggitin ko po sa inyo. Yung doktrina na yon, dadaya sa bawat kaluluwa. At marami pong madadaya. Yes, marami. Kaya nga usapin sa mundong ito, doktrina ng Diyos o doktrina ng kaaway. Sa church, hindi ang usapin dyan kung paano yung program maging maganda. Although part yun ng magandang pagsulong ng iglesia, tama lang na gumawa ng magandang programa. Pero hindi ka nabubuhay bilang member ng Seventh-day Adventist Church para maging pangunahing gumawa lang ng programa. Or hindi po issue sa church natin yung pera. Ang pera, secondary lang yan. Ang pangunahin, idepensa natin yung turo o doktrina ng ating Panginoon na hindi mabasura at mabaliwala na nagbubunga ng pagdaraya ng mga kapatid. Kinakailangan maging aware tayo. Kaya nga sabi ni Ellen White, 9 sa 10 na miyembro ng ating church, kasama mga guro or ministro, kontento na sa mababaw o sa ibabaw na katotohanan. Dapat nagdig deep. Di masama yun. Yun ay para tumibay tayo sa atin pong isipan. Dahil ang sabi ni Ellen White, i-quote ko sa Great Controversy, page 593, na sinasabi roon, none but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Yun lamang pinatitibay ang isipan sa salita ng Diyos, sila lamang ang tatayo. Yan po ang labanang nangyayari sa ating sanglibutan. Ia-unsettle ka, aalisin yung iyong paniniwala sa doktrina na tinanggap mo, na tinuturing na old landmarks. Aalisin yun, babaliwalain dahil sa mga filosofiya at konsepto na laganap sa ating panahon na ginagapang ipinapasok sa backdoor ng Seventh-day Adventism. Whether you like it or not, kapatid na Adventist, merong mga filosofiyang pumapasok sa ating iglesia. Kung yung iba nagkikibit balikat, well, nasa inyo po yan, pero sa ganang akin, especially sa ating ministry, hindi tayo titigil para tibagin yung mga masamang doktrina at filosofiyang pumapasok sa ating iglesia. Maya-maya, itutuloy ko pa yan. Ngayon, eto, pakilagay next, Micah. What are the old landmarks? Ano ba yung mga old landmarks or tinuturing na pillars or haligi ng ating doktrina as Seventh-day Adventist? The passing of the time in 1844 was a period of great events, opening to our astonished eyes the cleansing of the sanctuary transpiring in heaven, and having decided relation to God's people upon the earth, also the first and second angels' messages, and the third, unfurling the banner on which was inscribed, the commandments of God and the faith of Jesus. One of the landmarks under this message was the temple of God seen by His truth-loving people in heaven, and they are containing the law of God, the light of the Sabbath of the fourth commandment,
flashes its strong rays in the pathway of the transgressors of God's law. The non-immortality of the wicked is an old landmark. So napansin nyo, inisa-isa dito yung ilan sa tinuturing na old landmarks or pillars o haligi ng ating doktrina. Kasama dito yung subject na 1844, which is the cleansing of the sanctuary. Therefore, the sanctuary in heaven. Kasama dito yung mensahe ng tatlong sinugong anghel sa Revelation chapter 14, verse 6 up to 11. Kasama po rito yung pong kautusan ng Diyos at yung 7th day Sabbath keeping. At kasama dito yung paniniwala na ang patay, kapag namatay yung tao, mananatili siya sa alabok, wala siyang consciousness. Meaning, hindi tayo naniniwala na ang patay may sarili pang separate conscious entity or espiritong may malay. Non-immortality of the soul. Yan yung ilan sa mga landmark na nabanggit. Paki-next, amay ka. Number 1, 1844, and the cleansing of the sanctuary. Nabanggit na natin, the three angels' messages, the physical sanctuary in heaven, na ngayon ay sabi nila, allegory lang yan. Number 4 is the Sabbath. Number 5, state of the dead. No line of our faith that has made us what we are is to be weakened. We have the old landmarks of truth, experience, and duty, and we are to stand firm in defense of our principles in full view of the world. Sinasabi po rito, sabi ni Ginang White, hindi dapat nating pahinain ito pong tinuturing na old landmarks. Ipapakita natin sa buong mundo yung ating paniniwala at pananampalatayang ito sapagkat ito po'y mga nakasulat sa Biblia. Ngayon, pinapahina ang sanctuary. Pinapahina ngayon yung tinatawag na mensahe ng tatlong sinugong anghel, especially the third one, the third angel's message, which is the proclamation of the warning against receiving the mark of the beast. Alam nyo ngayon, ang isipan ng iba na mga leader natin sa ibang lugar, especially sa Amerika, sa North American Division, marami ho dyan, hindi naman lahat. May mga leaders ho dyan, mga ministro natin, na ayaw ipangaral yung mark of the beast issue dahil ang iniisip nila, magkikreate lang tayo ng animosity, ng hindi magandang relasyon sa ating community. Huwag na nating ipangaral yan. Yan ho, yung ilang mga espiritong lumalaganap ngayon ho doon. At yung regarding sa iba't ibang mga bagay na pinag-uusapan, especially the sanctuary, mamaya papakita ko po sa inyo kung paano nila pinapahina yung doktrina ng sanctuary. At ako yung nagpapasalamat, marami pa rin tayong mga godly pastors sa Amerika, na mga speakers natin sa Hope Channel, 3ABN, like Pastor Doug Batchelor, Stephen Bohr, so on and so forth, the White Horse Media Ministry, na sila'y direkta, walang takot, na sinasabi nila kung anong nangyayari po sa ating church dahil dito sa mga bagay na nabanggit, no? Regarding, for example, sa mga issue ng women ordination, na yung iba, okay lang sa kanila kasi pantay-pantay ang karapatan, yung babae, gawin pa rin pastor. Di nila naiintindihan yung biblical rules na pinag-uusapan kung ano yung gusto ng Diyos. Minamali nila yung turo ng Biblia at ginagamit nila yung emosyon para, siyempre, pag nakatatag ka sa emosyon ay patay. Walang mangyayari po sa paninindigan at prinsipyo. Dapat ho, nakabatay tayo, mangibabaw yung rationally, yung sinasabi ng Panginoon. Of course, number 1 yan. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang masusunod. Hindi yung filosofiya ng tao. O ngayon, ito. Itong isang lalaking ito, nagngangalang John Harvey Kellogg, ito po'y naging usapin ito, lalo na nung kapanahunan din, of course, na Ellen White, ito po'y contemporary niya, si Dr. John Harvey Kellogg, gumawa ng isang libro na Pamagat the Living Temple. Pansinin niyo po. Ito na. Sisimulan na tayo sa sentro ng atake. Ang sabi rito, in the book of Living Temple, there is presented the alpha of deadly heresies. The omega will follow and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. Sabi ni Ellen White. Ito ang libro ni John Harvey Kellogg na The Living Temple. Stop muna ako ron. Isipin nyo, may mga na-encounter akong ilang mga kapatid, no? Ilan lang naman. Na binabaliwala nila yung usapin pagdating sa libro. Ang sinasabi nila, hindi, libro lang naman yan. Wala namang problema talaga yan. Hindi yo. Tingnan nyo maya-maya, babasahin ko kung gaano kalaki ang naidulot na problema ng libro. Lalo na sa ating institusyon. Kaya huwag nyo sabihin, libro lang yan. Ito nga po yung nakakatawa minsan at
sabihin na lang natin na nakakadismaya na sa halip na panatilihin natin, panghawakan yung prinsipyo na tinuro ng Panginoon sa church, sa Seventh-day Adventism na galing sa Bible, yung iba, pinapahina. Libro lang ika, tingnan natin ha. Bakit nagbigay ng warning itong sa Ellen White? Na ang librong ito, may kinalaman ito sa pandaraya ng kaluluwa, lalo na ng mga kapatid. Kaya nga inuuna natin dito sa ating Spirit of Prophecy series, talaga nakasentro ito sa Seventh-day Adventism, no? Itong tinuturo natin dito. Ito pong alpha of this deadly heresy. Pag sinabing alpha, anyway, yan po yung words of first letter ng Greek alphabet, alpha, no? Okay? So itong nilalaman ng libro, diyan magsisimula yung alpha ng deadly nakamamatay na heresy. Heresy sa context na pinag-uusapan, doctrine na wala sa Bible, mga heresy, heretic, itong si Kellogg. At yung omega ika, susunod yan, alpha, omega. Yung omega, last letter yan ng Greek alphabet. Kung baga sa English alphabet, Z, no? Yung last letter. Anyway, yung word na alphabet, galing sa Greek alphabet. Alpha, beta, alphabet. So, yun po yan. So, ang libro ni Dr. Kellogg naglalaman ng nakamamatay na katuruan. Hindi ayon sa turo ng Diyos. Next, Micah, pakilagay. Before the death of James White in 1881, John Harvey Kellogg shared with the Whites some theories of new light in understanding God. Ellen White responded forthrightly that she had met them before and that she should never teach such theories in our institutions. Pero may mismo sinasabi po rito na may kinalaman sa libro ni Dr. Kellogg. Bago pa nga naging libro yan, lagi talaga ang pagkausap ni Dr. Kellogg, ang asawa ni Ellen White na si James White, iyan talaga ang kanyang isinusulong. Ano bang laman ng paniniwalang yan? Yan, babasahin ko po maya-maya. At sinasabi nga ni Ellen White na ito'y hindi dapat tinuturo sa ating mga institusyon. Ito na nga yung punto na ang ating church noon gustong tibagin agad sa kanyang kaagahan. Tinitibag ng kaaway. Dahil sa pamamagitan ng mga doktrinang ito. Kaya mag-iingat to, yung mga leaders ng ating church. Yan po yung dapat maging aware tayo. Kaya pag tayo po ay, kumbaga naatasan ng Panginoon, it is a privilege na maging opisyalis ng church, maging mapag-aral po tayo ng salita ng Diyos, para hindi po tayo mapasama sa mga pilosopiya ng tao. Ito po ang pangunahin natin dahil tayo po'y tagapagtaguyod ng watawat ni Emmanuel. Banner of Emmanuel. Yan po yung salita mismo ng Diyos. Hindi kung ano paman. That is the preaching of the gospel na gusto ngayong wasakin ni Satan sa pamamagitan ng mga pilosopiya. Next. Basahin natin dito. Sabi dito, Micah, sa General Conference Daily Bulletin. What a wonderful thought that this mighty God that keeps the whole universe in order is in us. What an amazing thing that this almighty, all-powerful, and all-wise God should make himself a servant of man by giving man a free will, power to direct the energy within his body. Ito po yung nailathala sa Living Temple. Na ito po yung paniniwala na yung Diyos nasa atin. Lumalabas dito, kumbaga ito po yung flattery sa tao na ang Diyos nasa sayo. Ha? Ang Diyos nasa sayo na pwede mo maging, kumbaga, itong sinasabi rito, ang Diyos should make himself a servant of man by giving man a free will power to direct the energy within his body. Ibig sabihin, nakokontrol mo ang Diyos sa iyong katawan. Ito po ay turo po ito ng pantheism, na ang Diyos nasa lahat ng matter dito sa universe. Nasa dahon siya, nasa punong kahoy, nasa bundok, nasa mga bato, at literally, nasa sa iyo. That is pantheism. Ito po yung nilalaman ng libro ni Dr. Kellogg. O ngayon, nasabi na Ellen White. Next. The true relation of God and nature. Nature is not God and never was God. As God's created work, it but bears the testimony of His power. We need carefully to consider this, for in their human wisdom, the wise men of the world, knowing not God, foolishly deify nature and the laws of nature. Ito ang katugunan natin. Ang kalikasan hindi Diyos, at kailanman hindi naging Diyos ang kalikasan. Ang kalikasan may Diyos na gumawa, pero hindi mo kinakailangang Diyosin ang kalikasan. This is pantheism.
Ito po yung nilalaman ng libro ng isang genius kung ituring matalinong doktor na si John Harvey Kellogg. Lumalayo siya sa linya ng ating Panginoon. Di ba ito yung Baal worship? Yung mga pagan, especially during the time of Elijah, yung apostasy ng Israel, yun yung Baal, yung pagsamba doon sa kalikasan. The God of nature. Yung nature, maging nature God, dahil ang Diyos, all-pervading in nature, in essence. Kahit saan nandoon ang Diyos. This is pantheism. Ito yung mapanganib na doktrina na ina-attach, especially sa ating modern times, no? Next, babasahin natin to sa letter 300. You are not definitely clear on the personality of God, which is everything to us as a people. You have virtually destroyed the Lord God Himself. Sulat na Ellen White to patungkol doon sa filosofiya ni Dr. Kellogg. Ha? Sinisira mo ang Panginoong Diyos sa sarili mo. I entreat you to accept the message that I bear to you. I ask you to arouse to your danger. Who, by searching, can find out God, the theory that He is an essence, pervading everything, is one of Satan's most subtle devices. I warn you to beware of being led to accept theories leading to any such view. I tell you, my brother, that the most spiritual-minded Christians are liable to be deceived by these beautiful, seducing, flattering theories. Ito po yun. Itong theory na ito, pantheism, na ang Diyos nasa lahat, siya ay essence, pervading everything, isa-ika sa mga subtle na pandaraya ni Satanas. At kahit sinong spiritual-minded na Kristiyano, kayang dayain ng pilosopiyang ito. Kita nyo? Kaya hindi ko nangangahulugan na mabait tayo, spiritual-minded tayo, hindi ka na pwedeng madaya, no? Ganun katin, kaya nga subtle eh. Pag sinabi subtle, di mo alam, manipis masyado yung pandaraya. Akala mo okay, hinalo sa doktrina. So ito'y nabantayan ng Diyos sa pamamagitan ni Ellen White yung kapanahunang ito. Arang isa nga sa naging usapin dito, sa kapanahonan ni Kellogg, minamali niya yung unawa sa Godhead o Kadyusan. Kaya nga sa next episode natin, number 8, susundan natin yon regarding sa issue ng Godhead. Kung ano yung turo ni Ellen White, yung turo ba ni Ellen White laban sa turo ng Biblia regarding sa Trinity na sinasamahang kumbaga, pinananampalatayan ng mga Seventh-day Adventist, bakit may lumitaw na Trinity? Trinity, yung Father, Son, di nila kinikilala ng Holy Spirit ay Diyos. Next topic po natin yon. So kasama po yan na nakatala sa Living Temple ni Dr. Kellogg, nasisira, wawasak, lalason ng isipan ng mga Seventh-day Adventist nung kapanahonang yon. At sa mga darating na panahon, kung hindi naging mapagbantay ang bayan ng Diyos, especially sa Ellen White. Libro lang, sasabihin nyo ngayon. Libro lang. Yung librong yan ni Dr. Kellogg ang nagdulot kung bakit nasunog ang dalawang malalaking institusyon ng Seventh-day Adventism noong 19th century. Una, the Battle Creek Sanitarium. Sinadya ng Pangulong ipasunog yung Battle Creek Sanitarium. Pangalawa, yung Review and Herald Publishing House. Sa isang taon, 1902, yung Battle Creek Sanitarium nasunog noong February 18. And then, after February, dumating ang December 30, ipinasunog naman ng Diyos. Sinunog mismo ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsunog. Babasahin ko sa inyo maya-maya. Yung Review and Herald Publishing House ng December 30. Walang nagawa yung mga bombero doon. No? Paki-flash nga yung picture, Maika. Yan. Ito yung, kumbaga, matinding kaganapan noong 1902. Isipin mo, dalawang malalaking institution na sunog. Dahil nga, pinigilan ng Diyos lumaganap yung heresy na may kinalaman sa pantheism. Isipan daw kasi yun ng mga matatalinong tao. Yan nga yung panganib dun eh. Yung iba hindi nakinig kay Ellen White ho talaga eh. Siyempre, pagdating sa academic, sino ba sa Ellen White kumpara kay Dr. Kellogg? Ellen White, grade 3 lang tinapos. Si John Harvey Kellogg, of course, tinuturing niya na genius. Matalino naman ho talagang doktor na kapatid natin yon. So, yun po yun, yung kapanganiban ng doktrina. Lalason yan. At kapag walang ginawa, yung bayan ng Diyos, ang Diyos mismo ang gagawa ng hakbang. Talon tayo, Micah, sa next slide. Review and Herald Fire. Babasahin ko lang ito. Sabi rito sa Testimonies Volume 8,
I have been almost afraid to open the review, fearing to see that God has cleansed the publishing house by fire. Mamaya itong sinabi ni Ellen White, babalikan natin ito mamaya sa testimony ng mga leaders doon sa General Conference. Sabi nga rito ni Ellen White, kumbaga, kinatatakot niya yung mangyayaring paglilinis ng Diyos sa publishing house natin, and that is the Review and Herald. Malaki ang dahilan. At yun nga, dahil doon sa mga heretical doctrine or theories na yun na naglalabasan. Yung Battle Creek, kaya nga noon si Ellen White sumulat sa mga magulang, yung mga anak ninyo, huwag ninyong papapasukin dyan dahil may lumalaganap na maling katuruan na lason. So ito yung maging maingat po tayo. Napakahalaga po yung usapin ng doktrina dahil dyan po tayo tinuturuan ng Diyos kung paano maging tapat sa Kanya, kung paano natin makikita yung kamalian. Hindi dapat pinapagkibit balikat yan. Okay, next, Micah, ito. The very day on which it occurred, ito pertaining doon sa pagkasunog noong December 30, yung ikalawang institution natin, the Review and Herald. Ito yung naisulat noong 1903 dahil nasunog December 30, so naisulat ito January 6, 1903. The very day on which it occurred, the chief of the city fire department in company with the office electrician made a tour of inspection throughout the building, examining the wiring for the lights and other possible sources of danger, and pronounced everything in satisfactory condition. Yan po yung testimony patungkol dun sa ginawa ng atin pong kumbaga, management ng Review and Herald. Nung araw mismo na yon, nung mangyari yung, kumbaga, bago maganap yung sunog na yon, ipina-inspect naman talaga yung Review and Herald doon sa City Fire Department. In-inspect nila yon sa kasulok-sulukan, sa bawat bahagi na pwedeng panggalingan ng kapanganiban doon sa gusali ng Review and Herald. In-inspect yon ng City Fire Department. Buong building, buong gusali. At ang sinasabi ngayon ng mga officer ng City Fire Department, nasa maayos na kalagayan naman. So walang problema, walang pagmumulan ika ng panganib doon sa gusaling yon. Kita nyo? And then nasunog ng ganon-ganon, sinadya po ito ng Diyos. Dahil nga, nung araw na yon, yung kinabukasan na yon, iimprinta yung libro ni Dr. John Harvey Kellogg. Nawawasak sa doktrina ng ating Panginoon, especially sa doctrine na ang Diyos ay nasa kaniyang sanktuaryo sa langit. Isipin mo, ang doktrina ng pantheism, ang Diyos kahit saan. Ang Diyos nasa sayo. At yung usapin na yan, ang spiritual insight, uso ngayon sa ating postmodern culture na ang Diyos nagsilbing nasa iyo dahil meron daw portable sanctuary sa puso ng tao. Yan yung tinatanggap ngayon ng karamihang Christianity na ang Diyos dala-dala mo sa puso mo. Literal yun, babasahin ko po sa inyo mamaya. So kapag naniniwala ka ngayon na ang Diyos ay pwede mong dalhin kahit saan, nasaan pa ang Diyos sa kanyang santuaryo? Yan yung subtle. Kaya nga tinuturot, idinidi ng Biblia, ang Diyos ay nasa kaniyang sanktuaryo sa langit. Diyos ang nagtayo at si Jesucristo nandoon na mamagitan para sa atin pong kaligtasan. Kaya pinasunog ito ng Diyos dahil, can you imagine, pinayagan ng management ng Review and Herald. Can you imagine? Nagbabala na sa Ellen White, lalason ang turo na yan sa libro na The Living Temple. Binaliwala ng management ng Review and Herald. Anyway, yung ating General Conference noon, bumuo ng committee. At ang committee na binubuo ng 5 lingkod ng ating Panginoon. At nangyari naman na nagkaisa sila na huwag i-publish yung libro ni Dr. Kellogg. Praise the Lord. Hindi pinayagan yun ng ating General Conference. Kaya lang ito ang nasilip na butas ni Dr. Kellogg kasi nga matalino siya. Bakit nyo tinatanggap sa publishing house? Nagpapa-imprinta din kayo ng mga libro about spiritualism. So, ang ginawa ni Kellogg by his own, sa kanyang expenses mismo. Siya ang gagastos, hindi ang church. So, yun ay tinanggap ng Review and Herald Management kasi yun ay galing kay Kellogg mismo at hindi. Ang may dala ay ang ating iglesia. Dahil nga, yung 5-team member ng committee,
Hindi nila pinahintulutan na ma-publish ngayon. Nakinig sila sa warning ni Ellen White. Hindi lahat. Like itong management ng Review and Herald. Kaya nung bago ma-imprinta sa kinabukasan, sinadya ng Panginoong masunog yung gusali ng Review and Herald. Malaking kalugihan ang naganap noon sa Seventh-day Adventism. Kaya sa mga nagsasabing libro lang yan, aralin nyo po yung kasaysayan. Next. Ito naman yung patutuo ng isang bombero na naitala dito sa, yan po yung source natin. Ang sabi rito, Micah, this had been done in consideration of the renewal of the insurance policy on January 1. Fire Chief Weeks, who had directed the fighting of a number of big fires in Battle Creek, was later to declare that he had tried to extinguish every one of the Adventist fires and his score was 0. Ito yung patutuo ng kumbaga, ng bombero during that time. Talagang sinikap naman talaga nilang pigilan yung mga nangyayaring yung kaganapan sa paglamon ng apoy, pero yung kanyang effort 0 Hindi niya napigilan talaga yung apoy. At itong bombero na ito, malaking karanasan sa mga naganap na sunog doon sa lugar ng Battle Creek. Pero dito sa Adventist fire, hindi niya magawa talagang ma-extinguish yung apoy. Bakit? Ito, next. Ito. Bago yung next, babasahin ko muna ito. Ito yung testimonies, no? Nung masunog na yung Review and Herald Publishing House. As some of the board members stood and watched the flames, there must have come to their minds one sentence in a letter from Ellen White, written from California and addressed to the manager of the Review and Herald. It had been read to the board 13 months earlier. I have been almost afraid to open the review, fearing to see that God has cleansed the publishing house by fire. Itong mga board member na ito at management ng Review and Herald, nagpadala na pala sa Ellen White bago maganap ang sunog 13 months earlier. At ang nilalaman nga ng sulat ni Ellen White ay may kinalaman nga dito sa takot niya na sunugin ng Panginoon, linisin niya ang ating publishing house sa pamamagitan ng apoy. Kaya nga prophetess si Ellen White Isang taon pa nagbabala na sa Ellen White, pero binaliwala iyon ng mga namamahala sa Review and Herald. Kaya ngayon naganap na sunog, hindi may paliwanag ng bombero. Sabi niya, wala man lang akong napatay na apoy doon. 0. Next, Micah, ito pang dagdag ng bombero. There is something strange, he said, about your SDA fires. With the water poured on, acting more like gasoline. Nawatin niyo po yung patutuo ng isang bombero, kaya nga 0 yung kanyang effort na maapula yung apoy Napaka-strange naman nung apoy ng mga Seventh-day Adventist na ito na yung tubig nagmistulang gasolina na habang binubugahan niya, di lalong lumalaki yung apoy. Kasi nga, apoy ng Diyos yun, hindi ordinaryong apoy yun. Tinupok mismo. Tinupok niya mismo yung building, pati yung mga plates na paggagamitan sana nung pag-imprinta ng libro ni Dr. Kellogg. Kaya nga pag walang ginawa ang bayan ng Diyos na pagpigil, ang Diyos ang gagawa ng hakbang. Di ba sabi naman yan ng mga alagad ng ating Panginoon? Na ang Diyos kayang magpalitaw ng kanyang mga anak mula sa batong ito kung walang gagawa sa bayan. Kung walang magsasalita sa bayan, kayang magsalita yung mga bato. Anyway, that is hypothetical, pero ang point, pwedeng gawin ng Diyos. Kaya nga hindi natin binabaliwala yung mga warnings na nakasulat sa Bible and Spirit of Prophecy. Next, Micah. The sanitarium had burned in February, yung February 18 nga. Now, the review was gone. Picking up her pen, she or Ellen White wrote to Edson, yung kanyang anak, "Oh, I am feeling so sad because the Lord has permitted this. Because His people would not hear His warnings and repent and be converted that He should heal them." Eto. Malungkot mang sinulat ni Ellen White, hindi naman ho siya naninisi, hindi yan yung tipong, di ba, sabi ko na sa inyo, hindi ganon si Ellen White. Nalungkot siya, sinulatan yung kanyang anak na ipinahintulot ng Diyos na mangyari nga ito, yung pagkasunog ng Battle Creek, nung ating sanitarium sa Battle Creek,
ng February ng 1902, and then sumunod nung November agad, nung same year na yon, na sinunog ng Panginoon ng Review and Herald. Pinahintulutan ika ng Diyos, bakit? Yung kanyang bayan hindi nakikinig sa warning at magsisi at ituwid ang kanilang mga buhay para sila'y gumaling. See? So mga kapatid, no? At mga kaibigan, di dapat natin binabaliwala yung doktrina at salita ng Diyos sa pamamagitan ng Spirit of Prophecy, sa pamamagitan ng Biblia, sa testimony ng ating Panginoon regarding sa doctrine. Kapag ang ating iglesia ay mapupunta sa panganib dahil sa pagpapahintulot man na umiral ang pilosopiya ng tao dyan at hindi salita ng Diyos, yung tipong opinion lang, delikado yan. Yung mahilig sa opinion lang, di nakabatay sa salita ng Diyos, yung kanyang panuntunan, yan ay wawasak ng ating mga kaluluwa. Lalasunin tayo niyan at hindi natin napapansin tayo'y lutong-luto na. Kumbaga parang sa isang bullfrog na ginawang eksperimento nun, nilagay sa kawa at sinindihan ng apoy. Siyempre, yung bullfrog hindi umaalis doon kasi kumbaga hindi pa naman, kumbaga kaya niya pa. Yun ang point habang kumbaga yung tubig na yun, malamig yun, then may apoy sa ilalim, yung bullfrog doon lang. Kasi pala nag-a-adjust yung bullfrog sa init. Meron siyang nag-a-adjust yung kanyang katawan sa init. So habang umiinit yung kawa, para sa kanya okay lang, kaya ko eh. And then, eventually, of course, naluto yung bullfrog, hindi umalis doon. Kasi ang iniisip niya, kaya ko pa naman ang init. Yan ang problem mo. Hindi mo natin napapansin yan. Unless, payagan mo ang Diyos, ng salita niya, manguna sa isip mo. Ito yung naganap nga sa ating dalawang malalaking institutions dahil doon sa doktrina ng pantheism na nanguna rin at nagpropagate si Dr. Kellogg at yung iba pa niyang mga kasama. Gusto nga niyang hikayatin yung mag-asawang white eh. Pero syempre, hindi siya nagtagumpay. Next, Micah, basahin natin to. Many have despised the words of warning. Oh, how sad it is. How large the loss is of books and furniture and facilities. May the Lord have mercy upon us in my prayer. So yun yung malungkot na damdamin na isinulat na Ellen White. Binaliwala kasi yung babala. Tapos ngayon, nung nagkaroon nga ng panukala na itayo uli ang ating sanitarium, at ang sabi nga ang council ng Diyos sa pamamagitan na Ellen White, maliliit lang na sanitarium. Tapos kalat-kalat yan sa ibang lugar. Ang purpose para marating natin ang bawat sulok. Kaya maliliit. Si Dr. Kellogg nagplano na naman ng isang malaking sanitarium at yun ang pinahintulutan. Anyway, binabalikan natin yung kasaysayan dahil yun ho talaga ang literal na nangyari. Walang pagbabago, hindi pa rin nakinig sa kabila ng warning. O ngayon, eto. Mabigat na warning na Ellen White. Pakilagay, Maiga. Eto. We need not the mysticism that is in this book. Those who entertain these sophistries will soon find themselves in a position where the enemy can talk with them and lead them away from God. It is represented to me that the writer of this book is on a false track. John Harvey Kellogg yan. He has lost sight of the distinguishing truths for this time. He knows not whether his steps are tending the track of the truth lies close behind the track of error, and both tracks may seem to be one to minds which are not worked by the Holy Spirit and which therefore are not quick to discern the difference between truth and the error. Hindi daw natin kailangan yung mysticism na nasa librong ito. Anyway, i-define natin what is mysticism. Ito yung belief ng Eastern religion like Judaism. Pag sinabing mysticism, ito yung paniniwala na ang Diyos at tao pwedeng maging isa. Diyos at tao pwedeng maging isa. Ginagawa yun sa pamamagitan ng yoga o kung ano bang mga ritual na may kinalaman sa Eastern religion na yung principle na yan na nga, matagal na pumasok sa backdoor ng Christianity. At may pailan-ilan tinatanggap sa iba at ilang mga local churches, especially sa Amerika, ng ilang mga Seventh-day Adventist. No? Yan yung sa terminong contemplative prayer. Yun yung madalas ko naman talakayin dito. Maganda pakinggan, maganda yung termino, contemplative, parang nagko-contemplate ka. Pero ang totoo, pag tiningnan mo yan, pag tiningnan mo yung kanilang methodology, that is passive type of prayer. Ang contemplative o meditative prayer na tinuturo ng Biblia, active, hindi passive.
Ano ang kaibahan ng passive at active? Which is yung passive nga, itong mysticism, itong contemplative prayer na laganap ngayon sa buong sangkakristyanuhan. Pag sinabing passive ho, i-let go mo yung isip mo, magiging blanco ang isip mo at hayaang may pumasok na ibang pangungusap niyan sa isip mo. At para pumasok yon, gagawa ka ng ritual. For example, pipili ka ng salita. Napili mo, diba, isang salita lang, love or Jesus. Babanggitin mo yun paulit-ulit. Depende kung ilang minuto gusto mo. Love, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Hanggang ba blanco isip mo? Blanco, that is why passive. At naturalmente, pwede kang kontrolin ng kaaway. May maririnig kang kung ano-anong boses dyan. Hindi yan boses ng Diyos. Dahil ang turo ng Biblia, when it comes to prayer or contemplation, is active. Pag sinabing active, buhay ang isip mo, minemeditate mo yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang pagmamahal, paano nagawa ng Diyos, na ibigay niya ang kanyang buktong na anak para sa isang tulad kong makasalanan na karapat-dapat sa kaparusahan ng apoy. Paanong nagawa ni Jesus na magpakahirap dahil sa akin? Yun ang totoong contemplation. Yan ang totoong meditation. Minemeditate mo yung sobrang pagmamahal ng Diyos at yung sobrang pagiging makasalanan. Buhay. Yan ang prayer ng Bible. Hindi yung laganap ngayon na contemplative prayer. Binihisan lang po nila ng termino na galing sa Biblia para masabi na biblical. Yan ngayon madalas na sinasabi ni Jesus Christ, sila'y mga lobo na nagdadamit tupa. Maging sa mga terminology, ginagamit nila terminology ng Biblia para makapandaya. Yan po ang mysticism. Yung Eastern religion, tanggap po yan sa Christianity ngayon. Pinapractice nga eh. So noon pang panahon ni Ellen White, yung mga belief ng pantheism, mysticism, nasa lahat ng bahagi ng sanglibutan yan. Nasa iba't ibang forma yan. Meron sa Hollywood movies, like, anyway, hindi ko na ipopromote yun, basta nandyan. No? Itong mga turo ng Hinduism, Eastern religion to eh. Nag-walk hand in hand sila dito po sa mga tulog na mga Kristiyano. Kaya nga sinasabi ng Ellen White, kapag tinangkilik ninyo yung libro na ito na The Living Temple, ilalayo kayo niyan sa Diyos at ilalagay nyo ang sarili nyo na ang kaaway ay makikipag-usap sa inyo. Ayan po sinasabi niya. Kaya nakakalungkot yung mga leader sa kapanahunan ni Ellen White na nagbaliwala sa kanyang warning. Yun yung alpha. How much more yung omega? Ngayon, eto. Next, Micah, pakilagay ito ha. Eto. Living Temple, yung libro, contains the alpha of these theories. The omega would follow in a little while. I tremble for our people. This beautiful representation are similar to the temptation that the enemy brought to Adam and Eve in Eden. Ayan yung tinutukoy na Ellen White, yung sa kapanahunan niya, yung alpha, yun yung simula ng pandaraya para tumalikod ang maraming kapatiran. Yung omega susunod sa malapit ng panahon. Ang omegang ito, magaganap bago dumating ang ating Panginoon. And sabi nga na Ellen White, I tremble for our people. Baka ikinatatakot na Ellen White yung magiging karanasan ng mga lingkod ng Diyos sa huling araw na nagbabaliwala sa issue na ito. Yung magagandang representation nung katuroang ito na nasa Living Temple ay pareho ika yan ng panunukso na ginawa ni Satanas doon sa Garden of Eden. Ano yun? Kayo'y magiging tulad sa Diyos. Yun ang kumuha ng pansin ni Eva eh. Kaya pala, kumbaga pinaparaphrase ko na lang, kaya pala ayaw ipakain ito ng Diyos, baka mapantayan ko siya. Yan yung mysticism. Na ang Diyos tao pwedeng maging isa. Beautiful representations. Di ba? Ngayon, eto. Ang sabi ni Ellen White sa libro na Christ in His Sanctuary, the subject of the sanctuary should be carefully examined as it lies at the foundation of our faith and hope. Anyway, itong quotation na ito ay galing kay James White, sa asawa ni Ellen White, lalo na nung mailabas yung kumbaga, yung babasahin ni Crozier na meron tamang unawa regarding sa sanctuary, in-endorse po ng mag-asawang ito. At ito nga po yung sinasabi ni James White, itong subject ng sanctuary, dito po nakalatag yung pundasyon ng ating pananampalataya at pag-asa. Bakit kaya? Ito pa, sabi naman ni Ellen White, ito pa rin,
Christ in His sanctuary. The correct understanding of the ministration in the heavenly sanctuary is the foundation of our faith. Yung tamang unawa, ayon kay Ellen White, sa ministration doon sa santuaryo sa langit ay pundasyon ng ating pananampalataya. Oh. So kung yun pala yung pundasyon ng ating pananampalataya, yung ginagawa ni Jesus na ministeryo sa santuaryo sa langit, ang kaaway, ano yung dapat tibagin para gumuho ang isang gusali? Hindi yung pundasyon. Kumbaga sa isang punong kahoy, kung gusto mong maalis yung punong kahoy dyan sa kanyang kinatatayuan, hindi mo puputulin yung sanga. Hindi mo tatanggalin yung dahon. Ang iyong, kumbaga, titibagin yung ugat mismo ng punong kahoy. Sa gusali, ganun din, yung pundasyon ang titibagin. So kung ang itinuturing na pundasyon ng ating pananampalataya at pag-asa ay ang ministeryo ni Kristo sa Heavenly Sanctuary, therefore, ang center of attack ni Satan is none other than the issue of the sanctuary. At kaya marami sa ating mga kapatiran, literally, pag kinakausap regarding sa sanctuary, yes, umaamin naman ho. Ngunit hindi tayo tumitigil na iulit-ulitin yung, kumbaga, pagtuturo na ito. Umaamin ho sila na hindi talaga nila lubos na maintindihan yan. Pinapahina kasi ng kaaway ng Diyos sa isipan ng mga anak ng Diyos yung ganda ng gampanin ni Jesucristo sa kanyang sanctuaryo. Sabi sa awit 77:13, i-quote ko na lang, ang iyong daan, O Diyos, ay nasa sanctuaryo. Thy way, O God, is in the sanctuary. Anyway, matagal nating tinalakay yan. Marami ho tayong video niyan dito sa ating Facebook page ng ROF. Pwede nyo pong balikan. In-explain natin isa-isa, practically, at maging doon sa mga symbol na sinasabi ng Biblia, makikita ho natin doon yung kagandahan ng ginagampanan ni Kristo. Na ngayon, yan ang kumbaga ina-atake at sentro ng atake ng kaaway. Anyway, ayan po yung talatang binanggit ko. Paki-flash nga, Maika. Awit 77:13, ang iyong daan, O Diyos, ay nasa santuaryo. Yung paraan ng kaligtasan nito, itinuro sa santuaryo. Kaya nga napaka-importante na maintindihan natin yung structure na pinagawa kay Moses doon sa earthly sanctuary, which is the pattern of the heavenly sanctuary. Kaya nga itong sanctuary ang itinuturing na special point of attack ng kaaway. Anong meron ba dyan? Bakit siya naging special point of attack ng kaaway? Kasi nandyan na lang, dyan po lahat nakalatag yung doktrinang ipinagkatiwala ng Diyos sa mga Seventh-day Adventists. Sa sanctuary. Ngayon sabi ni Ellen White, balik ulit tayo sa Christ in His sanctuary, it is little wonder that those in subsequent years defecting from the Seventh-day Adventist Church should make the sanctuary truth a point of opposition. Binabanggit dito na Ellen White doon sa mga naunang mga taunika na itong mga diretsuhin ko na, yung mga lumabas, umalis sa ating church, itong sanctuary talaga ang pinaka-point ng kanilang paglaban. Next, Micah, itong sinasabi. It was so with elders Snook and Breckenhoff, conference officers in Iowa, who withdraw in the middle 1860s, and with Dudley M. Cartwright, an influential minister who left the Seventh-day Adventist Church in 1887 to become a bitter enemy and critic. Ito yung mga binabanggit niya na mga lumabas sa church, mga kumbaga matindi itong mga opisyalis na ito ng ating iglesia. Lalo na si Dudley Cartwright na maimpluwensyang ministro na lumabas sa church at siya naging matinding kalaban ng ating church. Gumawa siya ng mga libro para labanan yung sanctuary, labanan yung Sabbath, labanan sa Ellen White. Yan po yun. At yan ang ginagamit ngayon ng mga critics ng Seventh-day Adventist when it comes to sanctuary or Sabbath. Itong si Dudley Cartwright. May impluwensyang pastor ito. Pero kahit kailanman, hindi nanalo yung kanyang mga argumento. Kailanman, dahil argument siya ng kaaway ng Diyos. Yan yung mga naglalabasan na tinalakay ko po siguro sa 5th or 6th episode ko. Tinalakay ko yan, yung series na yan ng mga lumalabas sa mga, sabihin natin sa mga social media, sa YouTube, yung mga point down nila kung bakit false prophet sa Ellen White, kung bakit walang katotohanan yung ministeryo ni Christ sa Heavenly Sanctuary, galing din halos kay Cartwright yun. Yan siyang ginagamit to ng mga kalaban.
Ang kanilang point of attack, sanctuary. Kasi pag nagiba ang sanctuary, which is itinuturing na foundation of our faith, magigiba ho lahat dahil nandoon sa sanctuary mga doktrina natin. Next, Micah. Nor is it strange that the pantheistic views at the turn of the century espoused and advocated by both medical and ministerial workers should strike directly at this fundamental doctrine. Ito nga po, itong binanggit natin kanina at ipinaliwanag ng mga pantheistic views, yung mga naniwala ho dyan, itong mga medical and ministerial workers, itong mga na-impluensyahan ni Dr. Kellogg, lalo na sa sanitarium, sa Battle Creek. O paano niyang na-impluensyahan yung mga namumuno sa Review and Herald Publishing House. Ganon katindi ho ang doktrinang yan. Kasi maganda sa tenga pakinggan na para ang Diyos kasama mo lagi kahit saan, nadala-dala mo siya. Turo ho yan ng pantheism. Yan ang principle niyan. Huwag natin ipagpareho sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga sabi ni Ellen White dun sa mga nabanggit na medical missionaries at dito sa mga ministerial workers, next, to those medical missionaries and ministers who have been drinking in the scientific sophistries and bewitching fables against which you have been warned, I would say, your souls are in peril. The world must know where you are standing and where Seventh-day Adventists are standing. Kaya nga dun sa mga naniniwala sa medical field, mga ministro, na talaga napapaniwala ni Kellogg, umiinom-iga kayo ng lason, ng scientific sophistries na ito. Matagal nang binibigyan ko kayo ng babala, mapanganib yan sa inyong mga kaluluwa. Dapat nyo malaman kung saan kayo nakatayo at kung saan nakatayo ang church, yung Seventh-day Adventist Church. Kaya ngayon ang sinasabi natin sa mga nauna nating mga episode dito, kung sino man ng mga nagsasabing Adventist pero may dalang ibang aral, kahit sabing scholar man yan, hayaan nyo sila, scholar sila Pero meron tayong official position. Kung ano yung official position ng church na binubuo yan sa General Conference in Session, yun ang stand natin. Wag yung malitoy, lalo yung mga kapatiran na laging natatakot na ba't iba yung aral ni ganito, iba yung aral na ganyan. Alamin nyo po kung ano yung aral ng church. Hindi ho iba-iba ang ating aral. Isa lang ang aral ng church at yan po ay nakalagay sa ating fundamental doctrines. Kung mayroon ng ibang nag-iiba, kinakailangan maging maingat ho tayo dyan. Huwag ho tayong magpabulag dahil iba dyan, kay matalino, mga doctorate, yan ang ginagamit ng kaaway Kaya sa Ellen White, binaliwala Di ba si Kristo, mga alagad, binaliwala. Kasi mga common people, hindi sila yung mga tinatawag na mga aristocrat, yung mga nasa matataas na dako ng lipunan. Napakamapanganibo yung mga ganong panuntunan. Tumitingin ka lagi doon sa tinatawag na katayuan ng tao. Delikado yon. Next, Micah. God calls for all who have accepted these soul-destroying delusions no longer to halt between two opinions. If the Lord be God, follow Him. Ginamit pa rito ni Ellen White yung pangungusap ni Elijah. Huwag hanggang kailan kayo mananatili sa dalawang isipan, two opinions. Hindi pwedeng kay Baal at sa tunay na Diyos. Yun yung Baal, ayan nga yung iba't ibang mga kasamahan niyang pinapaniwala ang Diyos, departmentalized God, nasa nature. Di ba? Yun. Kaya yun ang warning ni Ellen White. Kaya ngayon sanctuary, kumbaga inutos ng Diyos na itayo yan ni Moses. Tingnan natin, basahin natin sa Bible kasi itong center of attack. Ito kasi yung, kumbaga, ginawa na ng Diyos noon pa para maipakita yung paraan ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Exodus 25 verse 8. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ito yung inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng santuaryo. And in verse 40, ito ang sabi, at ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo ng mga yaon na ipinakita sa iyo sa bundok. So pinagawa ang sanctuary ayon sa anyo na pinakita kay Moses, according to the pattern. So kung ano yung pinakita kay Moses doon sa bundok na pattern at yun yung nakita sa earthly sanctuary, yun yung pattern at larawan ng heavenly sanctuary doon sa langit. Literal. Kaya ang dinidiin ng Biblia sa Hebrews chapter 8, 1 and 2, ang Panginoon nagtayo ng kanyang tabernakulo, ng santuaryo, itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Literal yun. Part yun ng historical grammatical. Consider literal until proven symbolical.
ang nagtayo, sabi ni Pablo, ang Panginoon, hindi ang tao. So literal na may sanctuaryo sa langit at doon nga nagbiministeryo ang ating Panginoon. Eto, sabi ni Ellen White, sa Great Controversy, many and earnest were the efforts made to overthrow their faith. None could fail to see that if the earthly sanctuary was a figure or pattern of the heavenly, the law deposited in the ark on earth was an exact transcript of the law in the ark in heaven, and that an acceptance of the truth concerning the heavenly sanctuary involved an acknowledgement of the claims of God's law and the obligation of the Sabbath of the fourth commandment. Here was the secret of the bitter and determined opposition to the harmonious exposition of the scriptures that reveal the ministration of Christ in the heavenly sanctuary. So nakita natin kung bakit ito ang sentro ng atake. Kasi nandito involved sa sanctuary doctrine yung usapin regarding sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, especially the Ten Commandments, nandun sa sanctuary yon. Sa most holy place, nandun siya sa kaban ng tipan, ang laman 10 utos. At yung 10 utos, yung ika-4 na utos, nandun yung Sabat na itinuturing na pinakapuso ng kautusan. Dito po sa usapin ng sanctuary. Kaya nga ito yung, kumbaga sentro ng atake ng kaaway. Itong ministeryo ni Christ sa heavenly sanctuary. Kaya nga di ba, bago pumasok ang pari sa sanctuary, siyempre, mag-a-attend siya doon sa mga penitent sinners na nagdadala ng kanilang handog, papatayin yung hayop, at din yung dugo ng hayop, dadalhin ng pari doon sa loob ng sanctuaryo. Simbolo kasi na yung dugo ng nagsisising makasalanan, yung kasalanan nung nagsisising tao, nalipat doon sa hayop at nandun sa dugo ng hayop. Gagawin ng pari, dadalhin sa loob ng sanctuaryo. Iwiwisik doon sa kortina sa pagitan ng banal at kabanal-banalang dako. Dahil po doon sa kabanal-banalang dako, nandun yung kautusan ng Diyos na, kumbaga, pinagkasalahan ng tao. Dahil ang definition ng kasalanan sa Bible ay ang paglabag sa kautusan. So therefore, dahil nandun yung 10 Commandments, yan po yung kautusan na pinagkasalahan ng tao sa Diyos. Kinakailangan masatisfy yung kautusan. Paano siya masatisfy? Kinakailangan yung magbayad ng kasalanan, inosente. At hindi natin kayang gawin yun. Ang tao ay makasalanan. So yung hayop na yun, sumisimbolo sa dugo ng isang inosenteng nabuhay sa lupa na hindi nagkasala, none other than our Lord Jesus Christ. Hindi siya nagkasala. Yun lang ang pwedeng mamatay. At yung kanyang dugo nga nabuhos doon para tayo matubos. Kaya siya nagmiministeryo sa sanctuary. Kaya dinadala yung kasalanan doon sa loob ng sanctuaryo. Anyway, sabi ko nga, natapi ko na ito. Kaya halos, kumbaga, pinipreview ko lang, binabalik ko lang ng konti. Natapi ko na yan. Pwede nyo panuorin doon sa mga nauna nating episode, no? And then once a year, yung great high priest pumapasok doon sa kabanal-banalang dako at yung dugo ng inihandog na hayop na kambing ibubuho sa ibabaw ng luklukan ng awa na nandoon nga sa ilalim yung kaban ng tipan dahil hinihingi nga ng kautusan ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan ay ang inosenteng dugo kaya binubuhos yun doon. At yun ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon. Yung mga symbol na ginagawa noon sa earthly sanctuary. At si Kristo, nung nagawa na niya yung mission, umakyat nga sa langit para sa kanyang final atonement. Yung kanyang pag-aangkop appropriation nung kaligtasang ipinagkakaloob niya sa tao. Kaya nga maging, kumbaga yung state of the dead, yung kalagayan ng mga taong namatay, itinuturo nga na wala sila sa langit. Sila'y maghihintay sa lupa hanggang sa maganap nga yung pagparito ng ating Panginoon. Kailan tapusin muna yung ministeryo ni Christ sa heavenly sanctuary. Kaya nga napansin nyo, sa symbol ng Revelation chapter 6 doon sa ika-5 tatak, nakita yung mga kaluluwa ng mga taong pinatay dahil kay Kristo na humihingi sila ng hustisya. Simbolo yon. Representation yun na humihingi ng justice yung mga pinatay pero mga walang malay yun. Kumbaga kaya nga simbolo, parang yung sa panahon na pinatay ni Cain si Abel, ang sabi ng Diyos, yung dugo ng iyong kapatid nagsasalita sa akin. Siyempre, dugo, hindi naman makapagsalita. Simbol nga. So, ganun din ang paggagamit sa mga kaluluwa na nasa ilalim ng altar. Saan makikita yung altar na yon? Sa sanctuary. So,
So meaning to say, yung mga patay na yun, mananatiling patay until na magawa na ni Kristo yung ministeryo sa sanctuary. So nandyan, kumbaga, ang sanctuary doctrine, hub yan. Kumbaga sa isang gulong ng bisikleta, siya yung pinagkakabitan ng rayos. Kumbaga yung rayos, kumakatawan sa iba't ibang doctrine, nakakapit yun sa sanctuary. Kaya ngayon ang sentro ng atake. Pwede mo bang magamit yung gulong ng motorsiklo o bisikleta pag walang hub yan? Of course not. Kaya yun ang sentro at tinuturing nga na old landmark, part ng old landmark or pillar of our doctrine, etong sanctuary. Kaya siya yung sentro ng atake. Ito, sabi pa ni Ellen White, pakilagay Maika. In the future, deception of every kind is to arise, and we want solid ground for our feet. We want solid pillars for the building. Not one pin is to be removed from that which the Lord has established. The enemy will bring in false theories such as the doctrine that there is no sanctuary. Sabi ni Ellen White, in the future, siyempre sinasabi niya ito nung kapanahunan niya, sinasabi niya yung pandaraya sa iba't ibang uri ng kapamaraanan, babangon. Kaya kinakailangan ni manatili tayo doon sa solid pillar, yung haligi ng atin pong gusali, yung mga doktrina. Kahit isang pin, hindi tatanggalin yun doon. Kasi pagka yung isang element ng isang gusaling itinayo, may element yan para tumibay. Pag tinanggal mo, kahit pin lang yun, dito sa usaping ito, hihina yung gusali. Dahil ang kaaway magdadala ng iba't ibang teorya, kagaya ng wala ikang sanktuaryo. Hindi totoo yan. So, center talaga ng atake nila ang sanctuary. Next, this is one of the points on which there will be a departing from the faith. Where shall we find safety unless it be in the truths that the Lord has been giving for the last 50 years? Yan po yung isa-ika sa mga punto na kung saan dito nanggagaling yung paglayo, paglabas sa pananampalataya. Departing from the faith. Di ba ito yung babala ni Apostol Pablo? Yung mga seducing spirits, dito magbubunga ng pagkawala ng pananampalataya. Pagsunod sa mga theory na napakaganda pakinggan. Tingnan nyo, magbibigay ako ng example. Ito babasahin ko po sa isang sikat na libro, pero hindi po ang purpose dito para atakihin yung personality ng tao. Ang pinag-uusapan natin dito yung filosofiya. Kung ito bang sinasabi at paniniwala nila ay ayon sa Biblia. Sana maging malinaw yan, no? Babasahin ko ang libro, hindi para atakihin yung personalidad ng tao dahil ang mga taong ito, maring sincere sila sa kanilang isipan na naglilingkod sila sa Diyos. Kaya nga, hindi sila ang ating point of discussion, kundi yung doctrine. Ito yung ini-endorse din kahit sa ilang mga theological schools natin, nakakalungkot. Itong libro na The Streams of Living Water, isa sa mga libro ito ni Richard Foster. Ano ang paniniwala ni Richard Foster sa usaping ito? Tingnan nyo pakilagay Maika. Deep within us all, there is an amazing inner sanctuary of the soul, a holy place, a divine center. Ito ngayon yung binabanggit natin kanina. Ito yung sikat ngayon. Isa sa mga sikat na paniniwala na nasa atin sa atin. Deep within us all. Alam nyo, nagkakaintindihan dito yung mga naniniwala sa pantheism. Nagkakaintindihan sila sa mga terminology na ginagamit. Hindi ito yung simple lang na salitang deep. Yung deep na ito ay may kinalaman nga po sa paniniwala ng Eastern religion na sa ating kaluluwa daw, nasa malalim na bahagi dyan, pwede mong kausapin ang Diyos at tumahan mismo sa'yo. Yan yung pagkakaintindihan nila. Kaya ang paniniwala dito ni Richard Foster, meron tayong amazing inner sanctuary, a holy place, a divine center. Yun po yung binabanggit nating paniniwala na sikat ngayon sa mga spiritualistic, mga evangelicals at sino mang mga tao na umiinom ng lason mula sa doktrina ng kaaway. So ang sanctuary wala sa langit. Portable sanctuary ang dating dahil nasa sayo Meaning kahit saan ka pumunta, nandyan ang Diyos. Dahil yan ang divine center. This is pantheism. Madalas ko nga sabihin dito, ang doktrina ng kaaway, pag na-check mo yan nung una, mawawala ng konti, and then sa sunod, babangon uli yan. Lubog litaw lang yan. Kung hindi tayo maging mapagbantay, papasok na rin yan sa ating mga philosophy. Tandaan ninyo, dalawang malalaking institution ng Seventh-day Adventist, sinunog ng Panginoon dahil nga dito sa pagpapabaya
ng ilan sa ating mga manggagawa. Dahil binabaliwala yung warning ng spirit of prophecy at sa pagkakataon ng panahong yun, si Ellen White mismo. So, ito yung mga doktrina na nakakalungkot. Sabi ko nga, bakit ginagamit itong mga reference, itong ganitong uri ng pagtuturo? Again, ang usapin dito ay wala dito sa personalidad ng tao. Ang pinag-uusapan natin dito, yung paniniwalang ito, na didirekta kong sasabihin, lason po ito, unbiblical po ito. Sa Biblia po, ang Diyos nasa kanyang santuaryo. Hindi ang Diyos kaya mong dalhin kahit saan. Yun nga yung binabanggit kanina sa ating General Conference Bulletin, na lumalabas ang Diyos kahit saan. Pwede mong dalhin na parang servant mo siya na dalhin mo kahit saan. Ito po yung mysticism. Ito din po yung warning ng ating magiting na General Conference President Ted Wilson, mag-iingat kayo sa doktrinang yan. Ito din po yung pinag-usapan noon sa 3ABN regarding sa inyong naririnig ngayon. Kaya hindi po ito galing kay Brother Melvin. Ito po ay dinadalang pangangaral ng mga mangangaral ng Diyos na naiintindihan kung ano yung nangyayari sa ating panahon. No? Okay. So ngayon, itong belief na ito na Richard Foster, meron siyang idol. Sinong idol niya? Ito, pakita natin, Micah, yung hinahangaan niya. Next. Foster comments on the companion to the spiritual exercises of Saint Ignatius. Sabi niya ni Foster, this book of reflections on spiritual teachings of Ignatius Loyola is an excellent treatment by a noted Jesuit spiritual director and retreat leader. Yan. So, ang paghanga na ito ni Richard Foster ay doon lalo sa libro na Saint Ignatius of Loyola. Alam niyo naman, si Ignatius of Loyola, siya po yung founder ng Jesuitism noong 16th century. Ang Jesuits po itinatag at tinanggap ng Vatican noong 1534 para labanan. Ito yung counter-reformation movement. At gumawa nga sila ng iba't ibang doktrina. Yun naman ay counter-prophetic interpretation ng Bible. Tapos, hahangaan ngayon na itong mga nagsasabing Protestant leaders na napakagandang usapin itong may kinalaman sa spiritual exercises ni Ignatius Loyola. Ngayon, hindi na nila tinitingnan yan na masama. Ang tinitingnan nila, respeto na lang natin yung kanilang paniniwala. Of course, kami po'y rumerespeto sa lahat ng paniniwala. Pero hindi po nangangahulugan na hindi kami magsasalita kung ano yung sinasabi ng Biblia. Dahil alam ko pa naman na meron pa naman tayong religious liberty. Hindi pa naman tayo, kumbaga, pinipigilang magsalita ng ating mga saloobin at paniniwala. Yung sinasabi ko pong ito ay protektado ng ating konstitusyon na pwede kang magsalita ng iyong paniniwalang relihiyon as long as hindi mo inaatake yung mga personal na tao at tayo hindi umatake ng mga personal na tao. Ang ating pinag-uusapan at kinukumpara dito yung bawat paniniwala. Hindi mo nangangahulugan tatahimik ka dahil pag ginawa mo yon, sabi nga ng Diyos, ang bato magsasalita. At saan ka ngayon pupulutin? Papanggap kang anak ng Diyos pero takot kang magsalita kung ano yung katotohanan. Ano yun? Ang tawag nun, pa-cute. Di ba? So, dapat sabihin mo kung ano yung totoo. At ito nga, na ginagawa na ito ni Foster, anyway, may mga kapatid na ini-endorso yung isa sa mga libro na ito ng mga emerging figures like Richard Foster, maging si Leonard Sweet. Babasahin ko yung kay Leonard Sweet. Ito yung isa sa mga emerging figure na ginagamit din ng ilan sa ating mga local churches and leaders sa North America. Nakalungkot lang. Sabi dito ni Leonard Sweet, in the words of one of the greatest theologians of the 20th century, Jesuit philosopher of religion dogmatist Karl Rahner, the Christian of tomorrow will be a mystic, one who has experienced something or he will be nothing. Ayon kay Leonard Sweet. Can you imagine kanina Richard Foster, ngayon Leonard Sweet. Ito yung mga sikat ito ng mga pastor ng mga evangelicals. Pakitanggal may ka. Yan. Ang lagi nilang madalas na gamitin ay yung mga Jesuit philosopher. Again, ang Jesuit na itatag yan para labanan ng Protestantism at ibagsak. Ang sabi nga nito ang nakinote niya si Jesuit philosopher Rahner, the Christian of tomorrow will be a mystic. Sinasabi niya ang Kristiyano sa future magiging mystic. Ibig sabihin, believers ng mysticism. At yan po, literal na nangyayari ho talaga.
Kaya sinasabi ko, sa buong sangkakristyanuhan, pumasok ngayon, pasok at ginagamit yung methodology ng Eastern religion, which is mysticism. Like contemplative prayer, kung ano-anong mga program regarding sa usapin ng pananampalataya at ritual. Literal nangyayari naman talaga dahil part ng plano nila ito para lasunin ang isipan ng mga tao na dapat ang paniniwala lamang ay sa Biblia. Hindi sa kung ano-anong katuruan. Di ba? So mag-ingat tayo. Delikado ho ang mga aral na ito. Ipakita natin may kayong The One Project. Lagpasan natin yung ilang slides yan. The One Project. Yan. Ito binabanggit ko kanina kung paano nila inaatake. Sinong nila? Ito, mga member po ito ng Seventh-day Adventist din. Itong The One Project. Sabi rito, because they are Adventist, they believe what the Adventist Church teaches about the obscure Bible passage. Because they are pastors, they do not preach on 1844. Because it is not helpful in providing spiritual care for real people in the real world. In some ways, 1844 functions like the appendix in the human body. We can't deny it's there, but we don't know what it's good for. Itong binasa ko sa unang paragraph, mamaya balikan natin second paragraph. Itong binasa ko pong ito, meron pa akong video mismo nito. Ito po yung The One Project na pinangungunahan ng ilan sa mga, sabihin nating mga minister, na mga kabataang minister, sa ilan lang naman, ilang mga local churches ng Adventist sa Amerika, no? Kumbaga pinupulaan nila dito yung doctrine regarding sa sanctuary. Pinagtatawanan nila literally. Kasi nga, ayon nga dito sa pagkabanggit, isa-isahin ko po sa inyo sa unang paragraph, hindi naman ito nakakatulong itong 1844 subject, which is, yun nga, yung usapin ng sanctuary. Hindi naman ito nakakatulong sa pagbibigay ng spiritual care sa mga tao, sa mga totoong tao, sa totoong mundo. Ibig sabihin sa ating community, anong silbi ng doctrine na sanctuary? Yan ang sinasabi nila. Kaya nga, nandito yung kanilang paghiurak. Anong paghiurak dyan, Brother Melvin? Nung sinabi nila na yung 1844 na subject, yan ay katulad lang ng isang appendix sa katawan ng tao. Kung titingnan nyo, at kayo hindi ho nag-aaral kung anong ibig sabihin ng ganung pangungusap at nasabi ni Brother Melvin na panlalait, kasi ito pong isipan na itinuring na appendix, itong 1844 subject na may kinalaman sa sanctuary, yung isipan na yon, isipan po yun ng mga evolutionist na ang appendix sa katawan ng tao walang silbi. Hindi lang nag-evolve yan. So, nandyan siya, hindi nagtuloy yung kanyang pag-evolve. Walang silbi. Kaya sinabi ko, panlalait nila sa ating doktrina, sa tinatawag na pillar, one of the pillar of our faith. Itong sanctuary. Itinuring nilang appendix, meaning walang silbi. Can you imagine, isang Adventist magsasabi? Sasabihin mo bilang Adventist na walang silbi ang doctrine ng sanctuary dahil hindi naman nakakatulong sa lipunan na ating ginagalawan? Next, Micah. Balik natin doon. 1844 poses a curious problem. If you question it, you will be expelled as a heretic. If you give it much attention, you will be shunned as a troublesome zealot. It is a doctrine that is best believed and ignored. The Bible clearly teaches an end-time judgment, anchored in a profound moral realism. We do the world a disservice to obscure this behind the arcane chronological speculations of 1844. Ganun nila binabaliwala itong 1844. Dapat baliwalain ito. Hindi naman dito naka-anchor iba yung moral realism ngayon Ito nagpapalabo lang dahil ito pa'y kumbaga archaic na ito, luma na ito speculative lang ito Ganun sila mag-isip. Yung mga bago na nagtayo ng The One Project. Kasi ang purpose ng The One Project, puro si Jesus ang ituro. Jesus lang. Walang pag-uusapan diyang kautusan, walang pag-uusapan diyang Sabat, walang pag-uusapan diyang Mark of the Beast. It's all about Jesus. And then, bawat isa, doon sa kanilang conversation type table, round table yan, mag-uusap at ilalabas yung bawat opinion ng iba't ibang relihiyon na kanilang kasama. At dyan sa conversation type na yan, bawal ang salita dyan na mali. Kumbaga puro opinion ang umiiral. Ganon katindi ang nagaganap po ngayon. Kaya nga center ng attack, itong sanctuary.
Next, pakibalik Micah sa third paragraph. Daniel 8:14 and 18:44 are a part of our denomination's history. We should not be embarrassed by it, but we should be embarrassed to continue pushing it as though it is the answer God has for the people with contemporary questions and genuine spiritual hunger. Now, it is time to let 1844 fade into the background of our history, give our full attention and commitment to what God has to say today. Ito ang kanilang ini-endorse. Ibasura na, kumbaga sa bulgar na salita, itong 1844 doctrine na ito natin. Hindi naman ito nakapagbibigay ng contemporary na pangangailangan ng ating kagutom pagdating sa spiritual na bagay. Wow! Mabibigat na salita ito. Kaya hayaan na natin na mag-fade sa ating background at sa ating kasaysayan, itong 1844. Nakita nyo? Kung ano yung sinasabi kanina ni Ellen White na prophecy, na mayroong movement na babangon at magsasabi na kinakailangang isulong ang Great Reformation sa Seventh-day Adventist, and that would produce in giving up the doctrine. Sanctuary mismo. I-give up. Kaya may Seventh-day Adventist Church dahil dito sa issue ng sanctuary. Ang Seventh-day Adventist Church ay lumitaw ayon sa salita ng Biblia. Prophetic. Kaya makikita ho natin dito na literal ito pong sinabi ni Ellen White nung kanyang kapanahunan na may mga movement. Ito mga nahawa lang ito eh. Nahawa lang ho sila. Bakit ho? Etong founder, itong ilan sa mga member ng The One Project, ang kanila pong mentor ay si Leonard Sweet na isang emerging figure. Ang kanilang sinusundang mga libro, kagaya ni Richard Foster. Ito po yung panganibo na nagaganap. At literal naman na nangyayari yan. Literal na nangyayari yung mga bagay na yan. So ito pong usapin na ito ay napakahalagang maintindihan natin at kinakailangan mag-ingat po tayo. May ipapakita po ako rito mga larawan, although naipakita ko na ito doon sa series nating 7 Churches, especially sa Smyrna. Anak, pakilagay nga Ali yung mga larawan ng mga tao dyan. Sa baba. Sa baba, anak, wag mo munang i-flash. Tingnan mo lang muna. Wag mong i-flash sa screen. Yan. Yan ho. Although naipakita ko na ito, yan. Ito ay naganap ng October 20 lang. Ngayon pa naman kumbaga November 21 pa lang na yun. Isang buwan na mahigit. Ito po yung usapin ng fraternity, brotherhood na dito daw. Kasi ang Diyos daw hindi magliligtas individually. Ililigtas ng Diyos ang tao through fraternity. Ibig sabihin sa grupo, sama-sama. Ito po yung pagkakaisa ng Catholicism, paganism at Protestantism kasi nandito yung Hinduism. Conglomeration ho ito pagsasama-sama. Anak, ituloy-tuloy mo lang yung mga larawan. Yan. Yan o. Hinduism, yan yung paganism at ibang mga kumbaga grupo ng iba't ibang relihiyon. Itong mga indigenous faith. Sabihin yung mga malilit pang grupo ng samahan ng mga pagans. So ito po yung, kumbaga, dito na nakasentro ngayon. Basta magkaisa tayo lahat. Iba-iba naman ikadoktrina natin. Isang Diyos lang naman ang atin na tinatawagan. Pero ang sinasabi nila dito, yung kanya-kanyang mga Diyos, tatawagan nila para magkaroon ng kapayapaan sa sanglibutan, lalo na sa nangyayaring pandemic. So kaya nga ang usapin ng sanctuary, binabaliwala ho rito. Binabaliwala ho ito. At kinakailangan ho, lalo na sa mga kapatid na Adventist, maintindihan natin yung usapin ng sanctuary. Kailangan maintindihan natin na ayaw ng Diyos na ma-unsettle yung atin hong paninampalataya at paniniwala dyan. Pakilagay Micah sa slide 71, number 71. Okay, so kumbaga tatapusin na natin itong pag-aaral na ito dito sa panawagan na ito ng ating propetisa, 71. It is clear, yun yung unang it is clear. Next, sunod pa. Yan, it is clear that our adversary Satan will try to unsettle the faith of God's people in the doctrine of the sanctuary in these latter days. Ang ating ikang kaaway na si Satanas talagang aalisin yung ating pananampalataya ng bayan ng Diyos sa doktrina ng sanctuary sa huling araw na ito. Kasi ito yung center ng attack dahil nakapalupo doon yung mga pagsunod sa kautusan ng Diyos, lalo din sa kanyang sabat, at yung hindi paniniwala na ang patay may buhay pa.
Nasa sanctuary doctrine yan. Kung nasaan ang Diyos, nasa kanyang sanctuary. Hindi kung saan saang lugar. Hindi napupunta sa iyo at dala-dala mo kung saan ka man pumunta. Kaya maganda pakinggan lang yung mga bagay na yun, pero ang totoo, yan ay devices ni Satan. Next, Micah. He, or Satan, works today as he worked in heaven, to divide the people of God in the very last stage of this earth's history. He seeks to create dissension and to arouse contention and discussion and to remove, if possible, the old landmarks of truth committed to God's people. Ito po yung kampanya ni Satanas maging nung sa langit pa lang. To divide, pagwawatak-watakin niya. Ito po yung art of war. Gusto mong manalo sa digmaan? Pagwatak-watakin mo yung kaaway mo. Divide and conquer. Sabi nga sa kasabihan, united we stand, divided we fall. Tatayo tayo pag tayo nagkakaisa, pero guguho tayo kung tayo'y magkakanya-kanya. Ito ang gusto at gawain ni Satan. Kaya nga dinidivide niya maging Adventist eh. Kaya nga dun mga binanggit natin kaninang mga samahan at yan ay tuloy-tuloy hanggang ngayon. Na iniiba nila yung doktrina at sinasabi nila, progressive Adventism dapat, baguhin na yung ating fundamental teachings. Especially the sanctuary, luma na yan. Di naman nakakatulong yan sa kapakanan ng ating mga kabayan, mga tao sa lipunan. Kaya nga maging yung third angel's message regarding sa warning about receiving the mark of the beast, this Sunday law, hindi pinapangaral yan ng mga nabanggit natin kanina, kabilang doon sa grupo na yon. Dinidiscourage silang ipangaral yon. Puro na lang ika ngayon, love, love, love. Hindi kailangan sa kautusan dahil kanya-kanya naman ang pag-unawa ika ng tao sa kautusan. So hindi na nila pinapangaral yon. Inaalis nila yung mga old landmarks na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. 1844, three angels' messages, physical sanctuary in heaven, the Sabbath, or the state of the dead. So tayo ho, kinakailangan maging maingat. Hindi dapat nating pahinain, no? Yung ating mga haligi ng ating doktrina. Kinakailangan nating maintindihan kung ano yung ataking ginagawa ni Satan sa remnant church sa huling araw na ito. Dapat nating panghawakan yung old landmarks na ito. Dahil bahagi ito ng tinatawag na present truth at this time. Ito mismo yun. Kasalukuyang katotohanan dahil siyempre iba naman ng panahon ni Noe. About ark naman yun na dapat sumakay sa ark. This is the doctrine, itong present truth sa huling araw na ito. The third angel's message or three angels' messages. The sanctuary in heaven, the Sabbath, state of the dead, 1844, cleansing of the sanctuary. Kaya yan yung atake ng bawat individual na lumalabas sa Seventh-day Adventist. Kaya dapat ho, masettle tayo sa katotohanan ito. Bakit? Kasi ho, ang tatanggap ng tatak na ongoing na nangyayari ngayon, the sealing, yung angel na nagtatatak, ongoing na ho, matagal na simula nung nangyari, yung ika-6 na tatak, which is yun nga yung heavenly phenomenon. Pagdilim ng araw, di nagbigay ng liwanag ang buwan, pagkalaglag ng mga bituin sa langit, at nagkaroon ng dakilang lindol noong mid-18th century. Pagdilim ng araw, noong 18th century, patungo sa 19th century, yung pagkalaglag ng mga bituin. And then, pagtatatak na nangyayari before the seventh seal or the second coming of Jesus. Ngayon, ongoing ang pagtatatak. At ang makakatanggap ng tatak, yung mga taong settled sa katotohanan intellectually and spiritually so that they cannot be moved. Yun ho ang makakatanggap ng tatak. Settled ka na, hindi ka na kayang ugain. Alam mo kung ano yung totoo, kahit sino pang magdadaldal dyan, magsasabi ng mga doktrina na hindi daw totoong doktrina yung sanctuary na yan, pabayaan nyo na ho yun, sasayangin nila yung oras mo. Mangaral ka na lang, mas marami pang makakapakinig dyan. Dahil ngayon po, nagtutumuli na ang pagtatapos ng panahon. Magiging mabilis ho ito. Kaya kinakailangan, dito tayo nakasentro sa pangangaral ng doktrina. Hindi sa kung ano paman. Ito po yung pangunahin. Kaya nandito tayo, hawak natin yung banner of Emmanuel to preach this present truth gospel. Hindi yung kung ano-ano yung pangunahing ginagawa natin. Na ginagawa natin una yung iba kaysa dito sa preaching of the gospel. Di ba? So yun po yun. Baka naliligaw ho tayo kung bakit nandito tayo sa church. Tinuturing tayong remnant church and we are privileged na ipinagkaloob ng Diyos sa atin na mabigyan tayo ng unawa
para naman maiparating natin sa ating mga kapatid sa iba't ibang pananampalataya yung gusto ng Diyos na mangyari sa huling araw na ito. Tayo po yung humble instrument na gagamitin. So laging ang kapurihan lagi ay sa ating Panginoon, hindi sa kung sino man, sa ating mga sarili. Kaya kung mapanood niyo kanina yung sermon natin doon sa Pasig, panoorin niyo po yan regarding sa habit formation, para maintindihan niyo kung ano yung habit na dapat nyong gawin sa nagtutumuling pagwawakas ng panahon sa mga huling araw na ito. Well, yan po yung ating paksa na atin pong inilatag po sa inyo. At sa mga nakapila pong tanong, bibigyan ko uli ito ng panahon ng pagsagot sa darating po nating programa bukas po ng linggo, alas 3 ng hapon. So purihin ang ating Panginoon dito po sa ating pag-aaral sa Center of Attack na Another the Sanctuary of our Lord. So mag-ingat po tayo. Patuloy ng pagpapala ng Diyos ang sumating lahat. Tayo po ngayon ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami, napakabuti ninyo sapagkat niloob ninyo na pangaral at maihayag namin ang gawain ni Satanas na ang sentro ng kanyang pag-atake ay ang gampanin ng aming Panginoong Hesus sa sanktuaryo sa langit. Tulungan kami, O Diyos, na hindi matinag at mahawa ang aming mga kaibigan sa doktrinang ito na magsisilbing lason sa kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Pagpalain ang bawat sambahayang nanood, patuloy silang tulungan ang aming mga kapatid at mga kaibigan na magtumibay sa kanilang pananampalataya at mabuhay na may katapatan sa kabila ng mga negatibong sitwasyon na aming dinadana sa kasalukuyan. Kami umaasa na pagagaanin ang aming loob dahil ang banal na Espiritu ay magpapalakas ng aming pananampalataya at magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam. Bukas sa ganap na alas 3, tayo pong muli ay babalik. Sa pangalan po ng aking mga nakaagapay dito, Maika Sarmiento na aking pamangkin, Princess Alia Sarmiento na aking unika iha, na nagsilbing technical, ang aking may bahay, Maiden Sarmiento na nag-share ng ating mga video, at sa lahat po ng ating mga Reasons of Faith followers and supporters, ang pagpapala ng Diyos ang sumainyong lahat. Ito po si Brother Melvin Sarmiento. Bye-bye po.